sa Tupsan Tupsan. Bulok-bulok mga master, matagal na kami nakabalik dito. Sana'y hindi na malabo ang tubig. High tide mga master. Sana may mga bagulan. As you can see mga master ay sobrang liwanag talaga ng buwan. Sana ay malinaw yung tubig dahil last dive ni na bro at Takloy dito ay napakalabo ng tubig. Shoutout kay Brian Jade Camson, dive safe always master at mabuhay po kayo. At sa unang lusungan natin mga master ay medyo talaga may sinyalis na malabo yung tubig dahil kahit dito sa mababaw ay may mga palutang-lutang na mga parang alikabok o mga maliliit na putik, kaya hindi na agad natin pinasaylo yung aluman at pagdating sa unahan ay may natusok tayong isang good size na pusit. Sa part na ito mga master ay medyo malinaw yung tubig kaya siguro may pusit na sumampa dito at nakakita na naman tayo ng isang crab o kabaong yung tawag namin dito. Masarap yung crab na to mga master pero hindi natin nakuha, nakatanggal kasi sa shop at may nakita yung isang batog pero hindi rin natin tinamaan. Dito sa parteng ilalim mga master, kung napapansin nyo ay malinaw yung tubig, kaya lang kapag papaangat na tayo sa itaas ay malabo talaga, kaya pinuputol na natin yung mga part na papaangat na tayo dahil malabo. Hindi maganda yung pagkakuha ng video ng ating camera at may natusok tayong ilang piraso ng mga makabinhi at itong mailap na isda. Medyo maamo talaga yung mga mailap na isda kapag maliwanag yung buwan mga master, at nakakita pa nga tayo ng isang butete pero nasa 1 kilo kaya hindi na natin tinusok dahil kakasimula pa lang natin at mahirapan tayo sa paglangoy kapag isinilid natin sa buyot yung butete, kaya nanusok na rin tayo ng mga emperor. Hindi pa gaanong malalapad yung mga isda na nakita natin mga master pero kailangan talaga nating mag-secure ng pang-ulam dahil napakalabo ng tubig at mahihirapan talaga tayo sa paghunt ng mga isda. Kung naalala nyo nung mga nakaraang dive natin mga master ay maliwanag din yung buwan at tulad ng sinabi natin noon na kapag maliwanag yung buwan ay mahina talaga yung agos at hindi talaga natatangay agad-agad yung mga dumi o mga putik na nakalutang. Sa spot pala na ito mga master ay napakalakas ng agos talaga kapag walang buwan, para talagang ilog na tatangayin ka talaga kapag lumalangoy ka. Pero ngayon ay hindi tayo masyadong napagod sa paglangoy dahil napakahina nga ng agos. At dito na naman tayo dumaan sa tabi mga master at nanusok na lang tayo ng mga emperor at mga mailap na isda. Hindi pa gaano kalapad pero goods na rin pang ulam. At sinubukan namin ni Takloy na lumipat dito sa malalim at ayan nga mga master, sobrang labo pa rin. Pero may naninag tayong sulit sa ilalim kaya sinisid natin at sinigurado na talaga natin dahil malalayo na yung nalangoy namin at ganitong isda pa lang yung mga nakikita namin. May nakita pala tayong isang good size na batog kanina kaso lang napakailap at marurot ka agad nang sinubukan nating i-on yung camera, kaya ito na lang yung mga dalagang bukid ang pagsasagaan natin. Marami pa sanang kasama itong mga dalagang bukid na to kaso nawawala talaga kapag papaangat na tayo sa itaas dahil hindi natin nakikita yung nasa ilalim. Nanusok na rin tayo ng mga timbungan kahit alanganin pa yung size ay pwede na rin yan pang ulam. At ganito talaga yung dagat mga master, kapag matumal ay tsaka naman nakakawala yung mga isda. Sumasabay talaga sa panahon minsan yung kamalasan. Sinubukan nating dakmain yung timbungan pero napakasigla pa niya at mabilis pang lumangoy kaya hindi na natin hinabol at nakatusok ulit tayo ng isang timbungan pero yung ibang uri naman ng timbungan ang natusok natin. Grabe mga master, tatlong magkakaibang klase ng timbungan ang sunod-sunod na natusok natin pero nakawala nga lang yung isa at ayan, solid na naman. Kung napapansin yung mga master ay parang kulay blue na yung tubig. Kapag ganitong kulay na yung tubig mga master, ibig sabihin ay malalim-lalim na talaga yan at yan yung paboritong pagpwestuhan ng mga sulid. Pero minsan kapag malakas yung agos ay sumasampa naman yung sulid sa mababaw. At sa part na to mga master ay pinaghanap natin yung nakita nating emperor na nagtago at matagal pa nating nakita dahil nasa likod lang pala siya ng bato. At ang makita natin ay hindi na agad natin pinasaylo at tinusok na natin dahil malapit na maubos yung hangin natin. Nakita kasi natin ito kanina na papatago sa bato habang natusok natin yung dalagang bukid, yung sulit. Kaya tinarget lock natin yung bato kung saan siya nakatago pero nahirapan tayo sa paghanap dahil marami yung bato at magkakapareho lang sila at hindi pa natin masyadong maaninag yung ilalim kaya medyo nawalan tayo. Sa part na to mga master ay napakaganda talaga ng mga corals, napakaganda din ng mga bato at mga halamang dagat kaya may napakaraming pawikan at nagulat nga tayo dito dahil tumambad sa atin yung napakalaking pawikan at may mga malalaking kumi sa likod. Mag-asawa siguro ang pawikan na ito dahil magkatabi lang sila. Sa part na ito mga master ay papaahon na tayo at dito na tayo sa tabi at nakakita ulit tayo ng malapad na mailap na isda at maamo talaga sila ngayon dahil maliwanag yung buwan at mahina lang yung langoy ng mailap na isda na ito. At dahil nasa tabi lang siya at mababaw lang ang kanyang pwesto ay hindi na tayo sumisid at tinusok na agad natin mula sa itaas. Kaya yung sa unong tusok ay nadaplisan lang natin dahil hindi na natin sinisisid. At ahon na tayo mga master at kahit papaano ay may kaunting blessings din tayong maiuwi na pang ulam. Thank you Lord, kahit man labo yung tubig ay hindi pa rin tayo na zero.
Takloy, master. May bagyo pa pero kalmado yung dagat dito sa amin. Sa kabilang side lang yung malakas yung alon, pero dito napaka-kalmado talaga. May mga biyaya dahil wala nang buwan. Dagat sa amin mga master, oh. Napaka-kalmado. At sa wakas mga master ay malinaw na nga yung tubig sa dive na ito dahil wala na rin yung buwan at malakas na yung agos. Ito pala yung time mga master na unang pasok ng bagyong Christine. Buti na lang ay kalmada pa rin yung spot natin at kabilang side lang ng isla yung apektado ng bagyo. Kaya tinusok na natin yung mga bugaong at mga pusit na sumampa dito sa tabi. Mukhang ganado tayong sumisid ngayon mga master dahil kakasimula pa lang natin ay sinalubong na tayo ng isang good size na pusit, which is a good sign dahil siguro ay maraming pusit ulit ang sasampa ngayon dahil luminaw na ulit yung tubig. Kung naalala nyo mga master, nung nakarang dive ay may mga maraming pusit din tayo na natusok at mga mamaw yung ibang pusit na natusok natin. Kaya na nga mga master, nakadagdag pa tayo ng isang good size na pusit. Medyo mailap yung mga pusit ngayon pero ayos na rin dahil may blinker tayo at kapag naka-blinker na tayo ay bumabagal naman silang lumangoy. At may nagpakita sa atin na isang good size na limasag or crab mga master. Ito yung crab na paborito ni Eli. Kaya di na tayo nag-alangan na tumusok at nakakita pa tayo ng isang crab ulit na medyo mas maliit kumpara sa natusok natin kanina, pero idadagdag na rin natin to pang dagdag sa crab na natusok natin. Siguradong matutuwa si Eli dito at idadagdag na rin natin ang cowfish na ito. Masarap rin to sa inihaw. May mga stock na rin kasi tayo ng mga Dragon Ball kaya unti-unti nating iniipon yung ating mga pangihaw at baka madadagdagan pa to mamaya. Medyo mailap yung sulit kaya hindi natin natusok at ito na nga mga master, pang dagdag sa ating cowfish, isang good size na tagutungan or isang Dragon Ball na stone shot natin kaya hindi na siya nakalubo. At sa mga hindi pa nakakaalam mga master, dyan nyo lang patamaan at siguradong mapapadali lang yung pagtanggal nyo sa shop dahil hindi na nga nakakalubo yung Dragon Ball. At balik ulit tayo dito sa tabi mga master dahil maganda yung sampa ng mga isda dito sa tabi at nakadagdag tayo ng bugaong at isang good size ulit na puset. Sana naman ay ganito palagi yung tubig mga master, yung visibility ay napakalinaw talaga dito sa tabi at kapag ganito kaganda yung visibility ay hindi talaga tayo masizero sa mga pusit. Ayos mga master, naka-tatlong good size na pusit na tayo at nakakita ulit tayo ng parang kitong mga master. Hindi ko na naman maalala kung anong pangalan ng isdang ito pero nakawala siya dahil hindi nakatagos yung shop dahil tumama sa bato. May bato pala sa likuran niya at nakakita na naman tayo ng gisaw o isang banak pero hindi na naman natin tinamaan mga master. Kaya dito na lang tayo babawi sa isang emperor. Medyo good size at malapad na rin ang emperor na ito kaya hindi na talaga natin sinayang yung pagkakataon at sinigurado talaga natin na masapol natin siya sa ulo. Lumipat na nga pala tayo dito sa malalim-lalim mga master at dahil nga maganda yung visibility ay pati yung mga emperor ay nagsisimula na rin magsilabasan. Marami talagang emperor dito sa spot na to at maraming beses na rin tayong natakasan ng mas malalapad pa ng mga emperor. Buti na lang ang isang to ay hindi agad humarurot at nagpatusok pa talaga siya sa atin. Pero yung mga maiilap na isda mga master ay umiilap na ngayon dahil wala na yung buwan at may nakita rin tayo mga parang mga matang baka at mga dalagang bukid dito sa parting malalim. Nagsisimula na ngang sumampa yung mga isda dahil nga ay malinaw yung tubig at maganda yung visibility. Pero hanggang video-video lang muna tayo sa mga dalagang bukid na yan dahil kulang pa sa size at baka mabulabog pa sila kaya hindi muna natin tutusukin. At sa part na ito ay lumipat ulit tayo dito sa mababaw or dito sa tabi at may maraming needlefish dito sa tabi mga master kaya nakatusok tayo ng isa at nadagdagan na naman ng isang good size ulit na pusit. Ito lang ulit sa tabi mga master. Buti ay nakita natin dahil hindi siya gumagalaw talaga at nagpapanggap na parang isang samo o isang dahon at nasundan pa ng isang good size na bagulan o isang buko-buko ulit. Grabe mga master, bawat dive natin ay nakakatusok talaga tayo ng buko-buko sa spot na to. Siguro ay napamahal na sa atin yung mga buko-buko at palagi talaga silang nagpapakita tuwing nagda-dive tayo dito. Yung ibang kasamahan pala natin ay hindi masyadong gusto yung spot na ito dahil mabuhangin pero ito yung gusto natin mga master dahil madali lang natin nakikita yung mga isda. At ayan na naman, nakatusok ulit tayo ng hito. I mean, hindi pala ito hito, hit 3 na pala dahil tatlo agad yung natusok natin. Sayang nga lang mga master dahil akala pala natin na na-video na natin pero hindi pala na-on yung camera. Kaya tsaka na lang natin na-video ulit pagkatapos nitong matusok. Huli na kasi nang mapansin natin na hindi pa pala naka-on yung camera. At marami rin palang maliliit na danggit dito sa tabi. Kaya siguro sumampa yung mga pusit at mga buko-buko. At nauna na nga tayong umahon dito mga master at hintayin muna natin yung kasama natin.
At andito na nga si Takloy mga master, at may mga blessings din na natusok si Takloy. Thank you Lord sa magagandang blessings ngayong gabi. Mo tulit mo bawar kayo. Ato na patukan na do. Pa. Parang. Ay pa nang pagsada ug wala kuya panirahan ko tuban mo. Apon? Kaya yan ang ligonbon. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.